Tumuloy si Kendra sa silid na inilaan sa kanya sa itaas. Bumuntot siya kay Dina. Sa tansya niya ay nasa early 30s ito. Ito ang kasambahay doon na sa tingin niya ay hindi niya makakasundo. Pailalim kasi ito kung tumingin sa kanya. Snaky. Nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa na animo binabalatan siya. Wala yatang maganda pang mangyayari sa buhay niya pagkatapos mawala sa kanya ang lahat. SIM card at makeup lang niya ang natira sa kanya. Ibinagsak niya ang katawan sa kama at pinilit makatulog. Malakas na katok sa pinto ang gumising sa kanya. Tumingin siya sa kanyang wristwatch, 9:30 AM. 9:15 siya humiga. Ibig sabihin ay kaiidlip pa lang niya. Tinatawag na ba siya ni Master? Si Isaac ang tinutukoy niya. Bossy talaga ito sa paningin niya. Si Dina ang nabungaran niya sa labas. Kendra, ipagluto mo raw si Sir ng gulay. Hihintayin kita sa baba. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya ng kawaksi. Bingi pa si Kendra sa narinig. Tinawag siya nito sa first name. Shocking iyon para sa kanya dahil sanay siya na lahat ng naka-uniformeng katulong ay ma'am ang tawag sa kanya. Hihintayin kita sa baba. Dapat na siyang masanay dahil kung hindi ay lalo lang siyang masasaktan. Talbos ng kamote, blanched asparagus at lettuce salad ang ipinahahanda sa kanya ni Isaac. Natataranta siya dahil ultimo paghawak ng kutsilyo ay hindi niya alam. Para siyang dayuhan sa teritoryo ng mga ginang. Sweet heavens! Hindi ganyan, ganito. Panimula ni Dina sa marami pang kasanayang bago sa kanya. Nagmukha siyang kinder pupil na tinuturuan ng high school student. Pulos sorry ang nasasambit niya sa nakakaimbyernang babae. Sumatotal, si Dina rin ang totoong nagluto ng ulam at nagsilbi ng lahat. Halatang naiinis na ito sa kanya. Nagpalit lang ito ng maskara nang pumasok sa komedor si Isaac. Sabayan mo kong kumain, utos ng binata sa kanya. Sinanyasan nito si Dina na kumuha ng isa pang plato. Naupo naman siya bagaman nakatungo. Kanina pa kasi siya naiiyak. Pinipigil lang niya. Napakahirap pala ng walang domain at pera. Para siyang basahan na walang pakinabang at walang halaga. Hindi pa man siya pisikal na sinasaktan ng mga ito ay aping-api na ang pakiramdam niya. Kumain ka kahit konti, Kendra. Ani ay saak sa maamong tono na ikinagulat niya. Iyon ang unang beses na sinambit nito ang kanyang pangalan. Strange, but it soothed her feeling a little. Nagtaas siya ng tingin dito. Busog pa ako, anya. Ang totoo ay hindi siya nag-agahan. Nawindang siya sa pag-iimpake. Pagkatapos ay maiiwan din lang pala ang mga iyon. You're lying. Deklara nito. Sa kotse pa lang ay naririnig ko ng tumutunog ang sikmura mo. Pinalingan nito si Dina. Dina, pakikuha sa ref yung relleno at beef steak na ipinahanda ko sa'yo kagabi. Initid mo agad sa oven. Hihintayin ko para sabay kami. Tumalima ang katulong. Wala na ang taray niyon kanina. Nalilito naman si Kendra. Tama bang narinig niya? Nagpahanda ito kagabi ng pagkain para sa kanya? Kung ganoon ay biro lang ang sinabi nito na hindi na siya makakatikim ng pagkain na kasanayan niya at pipilitin siya nito na maging vegetarian din. Kung kagabi ito nagpahanda, malamang na naghihintay pa lang ito sa kanya ay nag-utos na ito kay Dina. It was sweet but strange. Ano bang drama ng Isaac na to? Isasama kita sa bargain. May oras pa to buy your personal things. Thankful siya sa pagbabagong loob nito pero hindi siya nakatiis. Hindi niya alam kung saan at kung ano ang mayroon sa lugar na tinuran nito. Subconsciously, hindi niya nagustuhan ang pangalan pa lang ng lugar. Sinalubong niya ang mga mata nito. Kung bibili rin pala tayo, bakit ipinaiwan mo pa yung mga gamit ko? Totoong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. I have my reasons. Ang trabaho mo ay sumunod. Sopla nito pero hindi na katulad ng dati. Banayad iyon at walang galit. Pinili niyang manahimik na lang. Sinabayan niya ito sa pagkain. Dahil namamahay at hindi siya komportable sa kaharap, halos nakailang subo lamang siya. Isa pa, iba ang timpla ng beef steak na gawa ni Dina, para iyong lasang usok na hindi mawari. Gulat na gulat si Kendra.
Kamangha-mangha para sa kanya ang lahat ng bagay na nakikita niya sa Tiangge. Palibhasa, shopping malls lang ang alam niyang pamilihan. Lahat ng bagay sa paligid niya ng mga sandaling iyon ay barya lang kumpara sa mga signature item na binibili niya. Iyon pala ang bargain na tinutukoy ni Isaac, Tiangge sa sentro ng dinalupihan. But she doubted the quality of the goods from there at natitiyak niyang marami siyang makakatulad na pinakaayaw niya sa lahat. Inabutan siya ni Isaac ng tatlong 1,000 bills. Pagkasyahin mo yan sa bibilhin mong mga gamit. Tipirin mo para sa lahat ng mga kakailanganin mo. Once a week lamang dito ang Tiangge kaya bilhin mo ng lahat ng mabibili mo sa perang yan. Nangihinang kinuha ni Kendra ang pera sa palad nito. Napaka-imposible naman ng sinasabi nito. Levi's jeans pa lang, mahigit 1,000 na ang halaga. Ibig sabihin talagang sa bangketa manggagaling ang mga damit niya. Pati na ang undies, ngayon pa lang nangangati na siya. Ngunit wala rin siyang nagawa. Konsuming-konsumi siya, ni hindi niya na-fit muna ang pantalon sa dami ng tao. Ang isang blouse may nakalawit pang sobrang sinulid at lahat ng nabili niya ay iba ang texture ng tela. Siya lang yata ang binilhan ng mga gamit na hindi masaya. Pagkagaling sa Tiangge ay dumiretso sila sa Vergara Supermarket. Tagaktak ang pawis ni Kendra sa pamimili ng grocery items nila na para sa isang buwan daw. Hindi aircon ang naturang pamilihan. Ayon sa nakarinig ng sentimiento niya, nasunugan ang supermarket at bago pa lamang uli iyong nagsisimula sa pinaglipatang lugar na iyon. Hindi na niya maitulak ang pushcart. Si Isaac naman, nawala at sukat sa paningin niya pagkabigay sa kanya ng listahan ng bibilhin. Iyon ang panahon sa buhay ni Kendra na tinatanong niya ang langit kung bakit siya nabuhay sa ilalim ng araw. Kung hindi pa siya tinulungan ng baggage boy, ay magbibit-bit ng mga plastic ng sangkaterbang pinamili palabas ng supermarket. Baka hindi na siya umalis sa counter. Siya rin ang nagkarga ng mga iyon sa Range Rover na dala nila. Samantalang si Isaac, naka-iPad, kumakanta at umuugoy-ugoy pa ang mga paa. Kung hindi lang kasalanan ang manakit, gusto niyang hubarin ang sapatos na suot niya at ipukpok ang takong niyon sa lalaki. Mind reader yata ito at nagulat na lang siya sa sinabi nito. Next time, subukan mong magsuot ng flat shoes kapag mamimili. Hindi ka tutungtong sa edad na 40 nang walang varicose veins dahil sa hilig mo sa stiletto shoes. Those are supposed to be worn at parties, hindi sa pamamalengke at lakaran. May kinuha itong plastic bag sa tagiliran pagkatapos ay iniabot iyon sa kanya. Isuot mo, flat sandals yan. Binili ko para sa'yo. May bibilin ka pa kasi sa wet goods. Isinunod nito ang listahan. Ang tuwang naramdaman niya ay pang 1 segundo lang pala. Thoughtful na sana ito sa paningin niya, dangan nga lamang at may kasunod na namang parusa. Binuksan niya ang plastic bag at saka isinuot ang white sandals. Kasyang-kasya iyon sa kanya. Sukat na sukat iyon. Paano kaya nito nalaman ang size ng paa niya? Patanggalan mo rin ng hasang at bituka yung bangus. At tandaan mo kung saan ka dumaan. Malaki ang palengke ng dinalupihan. Ayokong ipapage ka pa sa opisina ng palengke bago kita matagpuan. Understood? Boss na boss ito kung magutos. PA daw. Nakasimangot na sabi ni Kendra sa isip bago tumalikod. Nagsinungaling ito sa kanyang abuelo. Alipin talaga ang trabaho niya rito. Gusto niyang murahin ito sa isip pero it was bad. At hindi niya gugustuhin pati ang langit ay maging kalaban din niya sa panahong iyon. Be optimistic, Kendra. Be patient. Kaya mo yan. Hindi niya namamalaya na tumatawid na siya ng kalye kahit may paparating na pedicab. Pero bago pa lumapat ang gulong niyon sa binti niya, may humatak sa kanya pakabig, paikot, pabalik. Sa dibdib na Isaac siya napasiksik. Bakit hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Galit na sigaw nito. Inilayo siya nito upang magkaharap sila. Umaalo ng dibdib nito sa pag-aalala. Uminto ang pedicab at nagmura din ang driver. Sakalang niya nauunawaan ang ikinagagalit ng mga ito. Inalog siya ni Isaac sa magkabilang balikat. Nakita mo ba? Nakita mo ba? May nakausling bakal pa pala sa gulong ng pedicab. Paano kung nagalusan ka? Tuloy-tuloy ito sa paninita.
Napalunok na lang siya. Natakot siya sa isiping maaaring mangyari kung hindi siya nito nahila. Her precious legs. Chief Majorette pa naman siya since elementary hanggang high school. Masisira lang ng gulong ng may bakal ang magandang legs niya. Lumayas kayo sa dadahanan ko. Nakakabala kayo na naghahanap buhay. Sigaw ng driver ng pedicab. Mukha pa naman itong adik at malaki rin ang katawan. Naghahamon ang mga kalamnan ng lalaki. Nagulat si Kendra nang bitiwan siya ni Isaac. Inilang hakbang nito ang driver ng pedicab at isiniksik sa kaha sa harap ng manibela ang 500 piso. I will be checking on you. Tatandaan ko ang plaka mo at kapag bukas na masada ka pa nang may spike pa rin ang mga gulong mo, sa presinto ka na matutulog. Naiintindihan mo? Daig pa nito ang gangster kung manindak. Biglang tumupi ang driver na palunok. Binalingan uli siya ni Isaac at saka hinila siya sa kamay pabalik sa sasakyan. Uuwi na tayo. Si Dina na lang ang mamamalengke mula ngayon. Hindi ko alam kung ano pa ang pwede mangyari sa'yo dahil sa carelessness mo. Ano bang tumatakbo sa isip mo? Mahirap ba talaga para sa yung trabahong ito? Napaiyak siya dala ng pagod, trauma at sama ng loob. Mahirap din bang intindihin na hindi ako sanay sa ganito? Convenience store lang ang nararating ko. I've never been to this kind of place my entire life. You're right. Baka nga kailangan mo pa akong ipapage para makalabas ako ng palengke. Hindi mo alam kung ilang beses akong nagpabalik-balik sa isang lugar sa loob ng supermarket sa paghahanap ng sabon ng panlaba. If you really care, bakit hindi mo ako bigyan ng ibang trabaho? Labandera akong labandera. Hindi yung ganitong nakakahilo. I'm willing to learn. But not this way. Marami pang gustong sabihin si Kendra pero hindi na siya makahinga. Nanikip bigla ang lalamunan niya. Next thing she knew, yakap na siya ng mahigpit ni Isaac. Doon siya umiyak ng umiyak. Wala rin itong tigil sa paghalik sa buhok niya. I'm sorry, kasalanan ko. I'm really, really sorry. I won't ever make you cry again. Paulit-ulit na alon nito. Tila sinisisi ang sarili sa pag-uutos sa kanyang mamalengke mag-isa. Lalo siyang napaiyak. Walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Panay naman ang punas nito sa mga iyon gamit ang panyo nito. Kahit sino marahil ang makakita sa kanila ng mga sandaling iyon ay hindi iisipin na mag-amo sila. Hindi na ito mauulit. That's a promise. Ang sinabi nitong iyon ang nagpatahan sa kanya. Ice cream? Hindi makapaniwala si Kendra na iyon ang pakay ni Isaac kung bakit pumasok sila sa Humphrey, isang fast food stop sa ilalim ng VM Mall na nakatapat ng Vergara Supermarket kung saan siya nag-grocery kanina. Iniwan siya nito sandali sa mesa at nang bumalik ay may dala ng 1 galon ng ice cream. Walang imik na binuksan nito iyon. Pinuno ang cone gamit ang kutsara. 2 cone ang sabay na nilalagyan nito sa kaliwang kamay. Nang sapat na ang taas niyon, ay iniabot sa kanya ang isa. Ang para dito ay agad nitong dinilaan. Pinukol ito ni Kendra ng imposibleng tingin. Mahilig siya sa ice cream pero hindi ngayong katatapos lang niyang umiyak. Magmumukha siyang bata na inuuto pagkatapos gumawa at iyon ang nakakainis na ginawa ni Isaac ngayon. Ano sila mga bata? Muling idinuldol ni Isaac palapit sa kanya ang cone. Masarap ito, tanggapin mo na. Wala nang bakas sa mukha nito ang nagdaang pangyayari kanina. Maaliwalas na uli ang aura nito. Dahil ba sa ice cream? Ayoko niyan. Tanggi niya. Ginagawa mo naman akong bata. Hindi ako uto-uto no. Humalukip-kip siya. Saka bumaling sa ibang direksyon. Deep inside, natatakam din siya sa ice cream. Bakit? Sa palagay mo ba, bata lang ang dapat kumakain ng ice cream pagkatapos umiyak? Everyone needs to pamper themselves pagkatapos ng anumang ordeal or problema. Life is short at lalo iyon iiksi kung hindi tayo magsasaya. Childish. Pabulong na patoy ang wika niya. At ikaw, anong tawag mo sa lakas mong umiyak? Akala ng mga tao dun kung inaano na kita. Kaya ba dito mo ako dinala? Ganito ang ginagawa ni Yaya sa akin noon kapag hindi ako mapatahan sa pag-iyak. Naiwan ba sa nakaraan ang isip mo kaya hanggang ngayon ay ganyan ka? Yan ba ang tamang trato sa boss mo na nagko-comfort sa'yo? Kung hindi ka iyakin, hindi ko hahagilapin sa memorya ko ang bagay na ito.
Anito na halatang pinipigil mapangiti sa pakikipagtalo sa kanya. Namayani ang katahimikan kapag kuwan. Halos sabay pa silang nagpakawala ng buntong hininga. Tunaw na ang ice cream sa cone at nagsisimula ng tumulo sa kamay nito. Kung ipauubos mo itong lahat sa akin, baka mamaga ang tonsils ko. At kapag nagkasakit ako, madadagdagan ang trabaho mo. Sa loob ng kwarto kita patutulugin para bantayan ako. Every 10 minutes ako nagpapalit ng compress pag nilalagnat, miss. Maya-maya ay sabi ni Isaac. Ang galing nitong mang-emotional blackmail. Naiinis na kinuha niya rito ang ice cream. Oo, pinapamper siya nito ngayon. Pero ano na naman kaya ang kasunod niyang dadanasin pagkatapos kumain? Santong sadista yata ang lalaking ito. Wala pa silang pahinga pagkagaling sa Manila. Sana nga ay totoo ang sinabi nito kanina na hindi na mauulit ang pamamalengke niya, na hindi na siya nito paiiyakin uli.